pa ang usok at may alis na ang mga bangkay, agad na pinasok ng mga miyembro ng Scene of the Crime Operatives o SOCO at ng Homicide Division ng Manila Police District ang bus na ginamit sa pang-hostage. Ito na ang itsura ng on-file travel box. Basag-basag ang mga salamin, dulot ng tama ng bala. At sa loob, makikita ang manibela na may pulsas pang nakabit dito na ginamit umano sa driver kanina ng bus. Flat ang gulong at pag-akyat sa estribo, makikita na ang kalunos-lunos na sitwasyon sa loob ng bus. Ang mga upuan ay may mga dugo, pati na ang mga gamit na naiwan ng mga biktima. Ayon sa Homicide Section ng Manila Police District, nagkalat ang mga basyo ng bala sa sahig. Gayon din halos magkulay-pula ang sahig dahil sa dugo. Ayon pa sa otoridad, malagim ang sinapit na kamatayan ng mga biktima sa loob ng bus kung pagbabasihan ang crime scene. Dito ay nangalap na sila ng mga basyo ng bala at iba pang mga ebidensya na naiwan sa loob ng bus na ginamit sa hostage taking. Patuloy pa ng pagsilid ng SOCO at Homicide Section ng Manila Police District sa loob ng bus na bahagi ng crime scene upang makakalap pa ng mga ebidensya. Kukuha rin sila ng mga basyo ng bala kung ilan ang naiputok ng hostage taker, gayon din yung mga balang pumasok buhat naman sa mga operatiba na kasama sa assault operation. Pumasok na rin sa crime scene ang mga miyembro ng Counter-Terrorism Division ng NBI at kumalap na rin sila ng mga larawan at mga ebidensya na sa kanilang investigasyon ay makakatulong. Yan pa rin ang huling